Meeting is now live. Saan yung link? Isang magandang hapon po mga Kapex Pro. It's 4:56 o'clock. Good afternoon Ba't po. may tao na ba? Yes, we have. Meron na po. May tao na ba? May nanonood na po. Good afternoon Ba't po. may tao na ba? Oops, sorry. Yeah, let me just share this. Afternoon po. Kamusta naman po ang week natin ngayon, Mr. Chair and VP Ruby? Very Busy challenging. as usual. Sobrang init po ngayon. We hope that everyone is in good shape. Uso po ang ubo at sipon, kaya alagaan po natin ang ating mga sarili. And of course, aside from making time to keep ourselves healthy, make time then to keep ourselves informed with our kwentuhang cybersecurity. So, VP Ruby, Yes. po. Ayun mo, ED Arlene, speaking of which, today, no, officially ni-launch ang summertime in the Philippines. So, ayan na, summertime na. Kaya get ready with your, ano ba yan, tank tops ba yan? And all. At pamaypay Yung beach body. ng beach body. Tama. Kailangan ko ganun. Okay, meron na tayong live na viewer, Sir Jonathan Urbano. Good afternoon po. Magandang hapon, Kapix Pro. Good afternoon, Mr. Jonathan. Sino pa Yes. itong iba? Marami ng ano. Marami na, Mr. Paano ba Chair. natin sila makikita? Para mabati natin. Yes. Mga Kapix Pro, give us a shout out kung nasaan man po ngayon kayong sa bansa, whether you are here in the Philippines or abroad, para naman po ma-recognize namin ang inyong presence sa ating kwentuhang cybersecurity. Yep. Mo ngayon ay napakaganda na ating topic, no? And ito nga sinishare ko lang dahil alam mo na importanteng malaman din ito ng well, family ko, no? Na madalas ay kasama ang kanilang um, mga bata sa aming family or minsan yung picture lang nung bata, no? Ng mga kamag-anak namin ng bata, sila lang yung nandoon. So, it's this kwento ang cybersecurity today is very, very important, no? Na mapakinggan nila or mapanood nila. Diba? Kumusta ka naman, Arlene? Very busy po with the innovations and upcoming activities for PixPro, which I believe yung unang-unang innovation na meron po tayo, naramdaman na po ng ating mga ka-PixPro. Unang banat sa tag-init, libre na po ang membership ng ating PixPro. So, Right. dami po. Batiin natin si Dr. Ramil Lumawag ng Iloilo. Ito yung mga original na Pix Pro natin nung meron pa tayong Pix Pro Iloilo. Siya yata ang director ngayon ng isang state university. Hello po sa iyo, Iloilo. Doc. Nagtatanong siya kung pwede daw maging institutional member. No? Well, Doc, kung nakikinig ka, I think nag-approve na ang board last week, no, to have you as your school as an institutional member. And salamat sa interest. Damo gid nga salamat. Yeah, maraming salamat po sa inyo, Doc, and we hope to see you very, very soon, no? Yes. Sa ating collaboration. Arlene, ang ating pinakamamahal na press Reese is watching, no? Hello, Hello, Press gorgeous Reese. press Reese. At syempre, ang ating VP Ricky. Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Press Reese. UCSC, good afternoon. And Watching VP from Ricky. Samar. Galing naman. So magandang hapon mga ka-Pix Pro, no? Siguro after April
madami na naman tayong activities. Yung upcoming natin na activation ng La Union chapter. April, Yes, kailan ba yun? 5 ba yun? April 5 April po. 5. Yon, April 5. Batiin lang natin ang aking brother from another mother, Kuyang George Pineda. Kuyang, magandang hapon dyan. Magandang hapon. Ayan si Kuyang George yung interested to be part of the NCR chapter. Dapat tawagan nyo na yan para ma-induct na natin, no? Will definitely do, Mr. Chair. Good afternoon din po sa isa sa mga suki natin, si Sir Albert Remo. Magandang hapon. Good afternoon mga ka-Fix Pro. Good afternoon, Brother Albert. Si Frederick Gonda. Magandang hapon. Andyan pa rin, no? Na-miss ko to, ah. From now on, hindi ko na imimiss itong Friday Casey natin. Oo nga, ang dami mong absent, no? Daming utang ni Dami. Sir. Babawi ako. Oy, si Babawi. Miss Sheraan. Good Yes. friend. Hello, Sheraan. Kumusta ka At na? syempre si Pontanos, MJ. Yeah, good afternoon. Good afternoon, Mr. Fontanos. Dumadami-dami na. Ano po, sila ay mga member ng PEX Pro kung hindi po ako nagkakamali. Mga sirs, antayin lang po natin ang ating membership ID. Isasend din po namin sa inyo right away. Si Kuya Jodel, ang current president ng ating PIX Pro Tres Cadenas chapter. Kuya, magandang hapon. Good afternoon, Press Judel. Si John Wick, Jeffrey Asurto. Yun. Ayan, Yun. hello. May Love the follow-up topic daw. comment kayo, Mr. Chair, from Ms. Sheraan. Hi, Chief. I love the topic. Oo, no? It's a very interesting topic but also very worrying. No? Very worrying. And napakasakit, Kuya Eddie. And from Butuan City, mayroon tayong viewer, si Herminio Camarin. Kumusta sa Butuan? Sarap ang ano dyan, alimango. Yeah, correct. Ayun, si Manong Art sa Maniego. Ang batikan na nagsusulat ng mga about technology at cybersecurity, lalo na sa cybersecurity. He is watching. Manong Art, mayong hapon niya. Maayong hapon. From JM Fernandez, hi po, magandang hapon. Pa-shoutout po, watching from Rizal and Laguna. Magandang hapon ka, Pix Pro. Yun, magandang hapon, JM. Hapon. Sino pa? Yan si Nesitas Lataya, pa-shoutout po. Ayan, shoutout na sa'yo, ma'am. And Shout out kayo dyan. we also have Herald Agona. Agoma. Yan. One of Good our avid afternoon, viewers. mga ka-Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Ayan. Oh, yung follow-up daw sa ID niya. Noong Yes po. February 23 pa. Sige po, i-follow up na lang po namin. Kasi Kaya mo, binago rin natin, Ferdinand. share yung yung format ni ID. So, nililayout at pinapaganda pa po namin. Yep. Watching from Pateros para si Mr. Herald. Kababayan ko ito. Hello, Ah. kababayan. Oh, si Sir Art, binati kayo, Chair. Hello, Sir Angel. Maayong hapon. Maayong Oo, hapon. maayong hapon. Oh, meron pa tayong all the way from Thailand. Wow. Si Ma'am Nesitas pala, nasa Thailand. Yes. Ang galing naman. talaga. Ang layo ng ating nararating. Oo. Ayan. So, medyo delikado na ang lagay ng ating mga kabataan ngayon dahil sa hindi na namomonitor ng mga parents ng maayos. Hindi katulad noon, school at kapitbahay lang ang ang tinitingnan.
Oo, kasi walang mga gadget, walang mga ganitong tools dati eh, 'di ba? Ang ano lang dati, binabantayan lang tayo pagka 6:00 dapat nasa bahay na. No, yun lang yung ano eh, no? Oh, meron tayong kamag-anak ko sa parang Maguindanao. Ano gaw, kumusta diha? Ba? Hello sa nanay ko from Riyadh. Nanonood palagi. Palagi akong hinahanap. Wow. Yes po. Hello po sa inyo. Marilyn Mommy. Tanyo Villegas. Hello, ma. Si Mr. Julius Villapuerte, watching from Aquino Junior Elementary School. Magandang hapon. Anthony Matyong, kapag may limit sa use ng internet, nagtatampo pa. Tayo na kapag nagtampo may pamalo eh. Uy, ito si Seven Hosting, nandyan na, oh. Magandang gabi na siya, oh. Magandang gabi ka, Pix Pro. At of course, ingat ka si Sir Benedict Chanco. Good afternoon, everyone watching from Skyway siya. Ingat Ingat-ingat sa po. pagdadrive. Yes. Oh, Right. may kasama pa po tayong isa. Na-miss din natin ito. Si Oo Sir nga. Ace. Ayun, Sir Ace. idol. Hello, Mr. Chair, VP Ruby, and ED Arlene. Hello. Alas Hello. 6 Pro na naman. Magandang hapon Oh, sa ating lahat. At Parang isang matraffic na biyernes. nako, sinabi mo yan. si si Seven Hosting pala. Oo nga pala, no? Tagal na rin, na matagal kasi akong hindi na ano dito. Ingat ka dyan sa pag-drive mo sa traffic, past President Ace. Thank you, Mr. Chair. Siyempre, hindi natin ma-miss to dahil sabi nga, isa sa mga haligi ng Pix Pro ngayon ng ating panauhin. Not that he is any stranger, but of course, siya ay ating panauhin ngayon at siyang ating featured resource speaker. Di ba, ED Ardeen? True po. So for this episode, Mr. Chair, pwedeng tanggalin muna natin yung pangalang Mr. Chair at tawagin muna namin kayong Kuya Angel Pwede, for the benefit pwede. of our Oo. audience. So Kuya Tama, tama. Angel in the house. Ay, Okay. si VP Frenzy natin ng ng NCR chapter. NCR. Good afternoon, Frenzy. Yan. Ang AJ aking Perez. kababata at kababayan sa malayong lugar ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Si Layo. Roderick Villahermosa. Good afternoon. Group Good CIO ng afternoon. Kalimutan ko yung group of companies niya. Group CIO. Yes. And syempre, Natin si Sir. ang ating fabulous ni AJ Teles. Si AJ. Kumusta Magandang ka na, hapon AJ? sa iyo, AJ. Enjoy ka sa Taylor Swift concert. Nakikita ko yung mga post mo. O nga, ingit match. Okay. Okay, sagutin muna natin to si Mr. Mikael. Paano sumali at ano po ang qualification? May link pa rin tayo for registration, no? Yes, Mr. Chair. Ipipin po namin yung post natin. Actually, naka-boost naman po yung post natin about the lifetime membership at yung ating bagong link for our new and renewing members. So, hanapin lang po natin iyon sa ating Pix Pro page. I-fill out po. No requirements naman po. Basta kumpleto lang po yung ating pag-fill out ng mga necessary information at makakaasa kayo na babalikan po namin kayo regarding your membership. So qualification, wala naman tayong hinahanap na qualification, basta interesado ka sa cybersecurity at meron kang puso para sa advocacy, gusto mong maging evangelist sa sarili mong lugar, then welcome na welcome ka dito kasi hindi lang naman ito pang technical na tao ang Pix Pro, no? Marami tayong mga parents din at saka kids na
ine-educate dito. Yeah, tama. Bago tayo pumunta dun sa topic, meron na agad reklamo si AJ. Sabi niya, na-scam pala siya. Na-scam pala siya doon sa party, doon sa concert. Oh. Oh. Na-scam ako doon sa Kaloka. Ano ba Dapat yan? manood ka ngayon talaga. Okay, banatan na Alright. natin to. Sige. No? Mag-share lang ako. So, Yes. Take it away, share Kuya ko lang ang Angel. salamat. No? Intro ka pa ba? Hindi na, okay na yan. Kulang Tirahin ang na natin salita yan. to introduce our guest speaker. Ayan, nakikita nyo na ba? Yes po. Yes po. Yan. So ito, 2020 ito, no? So sabi dito, 2 million kids in this country may have been targets of online sex predators. Sa Pilipinas ito, sa Pilipinas. Pero as far as nung consultant ako ni Major General Sosa, retired, no? Ang ating founder and father of the anti-cybercrime group. Mga 2013 pa yata yun or 2012. Grabe na ang campaign ng ating anti-cybercrime group. Madaming pinaguhuli, no? Kaya nagkaroon noon ng Project AngelNet. So, ito siya 2020, ang sabi ng survey na to, mga 2 million children in the Philippines may have experienced online sexual harassment. So, merong mga cases noon na nagpapatulong sa akin yung parents kasi yung anak nila biglang kinausap ng agent or predators na nagpapanggap para lang makausap yung anak nila sa video or sa text. Tapos last year, si IJM, no, sabi niya sa kanilang research, nearly 500,000 Filipino children were found trafficked to produce new sexual exploitation materials in 2022. In the same manner na nearly 250,000 adult Filipinos trafficked children to produce new child sexual exploitation material. Ano man ang dahilan nito? Marami kasing bumibili. Maraming willing magbayad para mag-consume ng mga ganito material. At kawawa yung mga anak natin. Yung mga bata ang nagiging kawawa na nagiging biktima. Ito naman ang predator statistics. So 66.7 of online predator victims are female, 68.97 of teens, and 90.73 of teens encountered sexual content online, and only 7% of parents knew their kids receive inappropriate content from adults. Yung mga anak nyo ba, binabantayan nyo ba? So internet usage among 3 to 4 years old dramatically doubled within 5 years. Online predator reports increased by 106% early in the COVID-19 pandemic. Siguro dahil online tayong lahat, no? And threats from strangers to kids online concern 58% of US parents. 40% of children from grades 4 to 8 experience online chatting with strangers. 1 in 5 children reported that an online predator contacted them, and 53% of offenders were family members. Over 80% of child sex crimes arise from social media. 80%. Kilala nyo ba ang kausap ng mga anak ninyo? Meron kaming campaign minsan sa isang school somewhere. Yung isang bata, meron siyang mga more than 500 friends in Facebook. Nung tinanong ko, ilan doon ang kilala ng nanay at tatay mo? Sabi niya, wala pa 10. No? So, and lastly,
to add insult to injury, no, itong AI na nag-uumpisa na ngayon na ginagamit, ay ginagamit na rin pala to generate child sexual abuse materials. No? So an investigation found hundreds of known images of child sexual abuse materials, or CSAM, in an open dataset used to train popular AI image generation models such as state diffusion. Models trained to this dataset known as Lion 5B are being used to create photorealistic AI-generated nude images, including CSAM. And challenging to clean or stop the distribution of publicly distributed datasets, it has been widely disseminated, and future datasets could use freely available detection tools to prevent the collection of known CSAM. So, ang problema nito ay mas lalawak pa ang supply ng mga child sexual abuse material sa market, no, na binibili. Malapit na nilang ma-perfect ito. Meron na ring video, hindi lang photos. Meron na ring video that is AI generated. At mas madami pang magbebenta, no? Kasi kung may access sila sa AI na pwedeng gamitin dito, then they can generate images and videos, and at the same time also sell, no, to the predators. So dahil mas marami ang supply, no, mas dadami din ang mga consumers. So in this initiative, si PixPro, we launched itong tinatawag nating CyberSafe Kit, no? Si CyberSafe Kit ay ang objective ay gawing deputies, no? O i-deputize ang mga kabataan para sila mismo ay magkaroon ng kaalaman kung ano yung mga dapat nilang bantayan kung sila ay nasa online. So, ang tawag natin dito sa kanya, ginawa natin si Cyber Angel 1010. Ito ang kanilang bagong kakampi, no, ng mga bata. So ano ba yung mga uri ng pang-aabuso sa internet na nangyayari ngayon? Ang pinaka number one ngayon ay itong tinatawag na online grooming. So sa online grooming, dito tinitingnan ng mga predators, ng mga pedophiles, ang mga social media accounts ng mga bata. Tinitingnan niya kasi kadalasan ang mga bata naglalagay sila ng mga problema nila sa Facebook, no? Nilalagay nila kung sila ay masama ang kanilang loob or meron silang kinagagalitan. So, itong mga predators na to, they take advantage of this situation sa bata. Kakausapin nila 'yon, no? Lalo na yung parang walang nakikinig, yung mga bata na nagsasabi na walang nakikinig sa kanila. Itong mga predators na to, makikinig sila, no? Ang kanilang objective ay mapagaan ang loob ng bata sa kanila. Mapagaan ang loob at lagi na nilang makakausap. Kung sabihin ng bata, hindi ako binigyan ng parents ko ng pambili ng ganito. O sige, bibigyan kita. 'Yon ang gagawin ng Akong bahala sa iyo. Akong bahala sa mo, no? Tapos kung doon sa Facebook ng anak mo, masisense ng predator na yung parents ay hindi masyadong hands-on, no? Ipupurso niya yon para makuha niya yung loob ng bata. Pero itong mga predators na to, nagre-research din ito ng mga parents. Sino ba tong mga magulang ng batang to? Ano bang trabaho ng mga magulang ng batang ito? Kapag makita nila na medyo delikado yung parents, mabigat, hindi sila dumidiretso. Pero pag nakita nila na kayang-kaya nila yung mga parents,
didiretso nila yung kanilang plano. So, yung online grooming, no, ito yung pagpapakita ng sobrang interest sa pakikipag-usap sa online, pagtatanong ng mga personal at mga sensitibong impormasyon, no, at pag-aalok ng mga regalo o oportunidad sa isang bata. Ngayon, kung ikaw, magulang, hindi mo nababantayan ang iyong anak kung sino ang kanyang kausap. No? Dito sa bahay, bawal bawal mag-headset. Pera na lang kung sa school nire-require, minsan pag exam nire-require ng teacher na naka-headset yung online schooling pa. Pero pag mga ka-chat-chat lang, bawal mag-headset. Kailangan naririnig namin yung usapan. Tapos kilala namin lahat yung mga kausap niya, yung mga bata kung mayroon silang kinakausap. At most importantly, wala pa silang social media. Meron silang messenger for kids, no, na naka-monitor lagi, naka-connect sa account ng parents. No? Kasi iniiwasan natin ang mga ganitong bagay. Ito napaka-effective daw nito, no? Itong online grooming. Lalo na kung yung mga anak natin mahilig mag-post ng kanilang mga issues sa buhay sa kanilang social media. Well, cyberbullying, no? Ang pagkakaiba ng cyberbullying, dati pag binuli ka sa school mo, ilipat ka lang ng ibang school, wala na, hindi mo na makikita yung mga bully mo. No? Pero ngayon, pag nabully ka sa cyber, kahit saan ka magpunta, lilipat ka ng ibang school, hahanapin ka pa rin ng mga bago mong classmate, i-search ka lang, kita nila. No? So, yung bata will continue to be bullied kahit saan siya magpunta, kahit lilipat pa siya ng lugar, lilipat pa siya ng bansa, no? Cyberbullying is unending, no? So, alam ba natin kung nabubuli na yung anak natin sa cyberspace, no? Lalo na sa social media platform. Kung hindi naman natin binabantayan yung social media ng mga anak natin, no? Pag hindi natin naagapan, delikado ang impact sa mga bata, no? Tulad ng mga negatibong mensahe at komento na pwede mo naman ma-explain sa bata para hindi siya magkaroon ng masamang reaction, no? Pagpapakalat ng mga confidential na information, mga nakakasakit na memes at videos, at mga fake news, no? So, kung tayo siguro kaya natin i-endure 'yon, pero kung yung mga anak natin ang subject sa cyberbullying, medyo delikado ang kanilang mental and emotional state, no? Kung hindi natin maagapan lahat agad, no, na yan okay lang yan, so kwento-kwento lang naman yan, no? Mga ganun ang usapan natin, or makapag-take ka ng action agad kung kilala mo yung nagpapakalat ng cyberbullying na content, no? Next, yung exposure to harmful and inappropriate content. So ito, napakahirap gawin ito, no? Kasi yung mga anak natin gumagaling lalo na kapag nire-restrict natin, no? Yung mga access nila, mga computer nila, lagyan mo ng ganitong restriction. Nako, lalong gumagaling na gagawin lahat para ma-bypass yung mga ginagawa mong restriction, no? Yung anak kong lalaki, nililimit yung game hours niya, yun. Gumawa ng paraan para ma-bypass niya yung ano. So lalong nagkakaroon ng struggle, no? Kasi hindi na natin babantayan yung exposure to harmful and inappropriate content, no? So, paano mo naman ngayon to gagawing limit, no? Paano may implement yung limitation kung hindi ka naman hands-on sa ginagawa ng anak mo sa internet, at kung sinanay mo siya nung maliit pa siya lalo na hinahayaan mo lang siya, diba? So ito, mayroong mga effects ito, sabi nung survey, na nagbabago daw yung ugali ng bata.
ayun, nagiging masungit, nagiging laging ah, hindi na pala kwento, no? Hindi na nagkakaroon ng hindi inaasahang mga reaksyon at yung pagiging malihim, no, sa kanilang mga gawain o aktibidad online. Yan yung mga nai-expose na para sa mga di kanais-nais na impormasyon sa internet. Online gaming addiction. Ito, madami. Well, kahit yata mga adults na nagiging addicted sa online gaming. So, yung mga anak namin, nagigame sila, but we make sure na yung limit is there. Pagka pwedeng mag-games, mag-games. Pag hindi na pwede, hindi na pwedeng hindi na sila nakaka-games. So over the years na ganun ang disiplina, sila rin nasasanay na sila. Yung anak ko lalaki, grabe mag-games noon. Pero nang nagsimula siyang mag-bisikleta, nawala yung isip niya sa games. Ang napapansin ko, pagka minsan na wala siyang magawa talaga, nag-game siya, hindi siya nakakatagal. So mas gusto na niya yung nagbibisikleta siya at saka nagbo-basketball. Ang delikado dito sa isa pang sa internet natin ay yung online radicalization. So itong online radicalization ay proseso ng pagpakalat ng mga extremist at radikal na paniniwala sa mga online platforms tulad ng social media at iba pang websites. So the objective or ang layunin ng mga grupong ito ay mag-recruit or kunin ang suporta ng mga kabataan upang sumali sa kanilang samahan. So kung hindi mo alam to, then baka may tendency yung anak mo na recruit na pala sa for example mga NPA, no? Na hindi na kanais-nais yung mga gawain. At ang cyberstalking. So paano ka ba paano mo malaman na meron kang cyberstalker? Alam mo, very interesting yung pinuntahan namin na school ng mga sa Angono, private high school siya. Pero ang audience namin, mga grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 6 yata yun. Na ang ganda ng mga tanong nila, ito tinatanong nila to, cyberstalking. Sabi nung isa, yung favorite ko kasi na na singer ba yon? Nagme-message daw sa doon. Cyberstalking ba daw yon? Pero ano ba talaga ang cyberstalking? So, minomonitor ka o sinusundan ka ng tao na ginagamit yung internet. Pero merong ibang objective at may ibang effect sa iyo. Kung na-alarma ka na dahil sa ginagawa ng taong to sa iyo sa internet, then pwede isa siyang cyberstalker o cyberstalking. Ang kadalasan ng biktima ng cyberstalking ay nagkakaroon ng anxiety, no, at depression. Tapos nagbabago din ng ugali at pagkatao. Kasi lagi na lang siyang natatakot. Ngayon, yung bata na ini-stalk, ito, ang kunento sa akin dito, yung isang nanay, nagulat siya, kumatok sa kanila yung taong nag-stalk sa anak niya. Anak niya na 11 years old. Talagang kumatok doon, pumunta sa kanila. So napaka-traumatic doon sa bata, no? Kasi akala niya sa internet lang. Sinundan pala siya hanggang matunton yung kanilang bahay. Ayun. So, yun ang mga top most, no, na techniques na ginagamit ng ating mga predators or pedophiles para mambiktima ng mga bata sa internet, no. Marami nang nabiktima, hindi na ito kwento lang, no. Marami nang nabiktima, marami na akong nakausap na parents na nanghingi ng tulong kung anong gagawin nila, no, dahil yung anak nila ay nabiktima ng
either sa grooming or nabiktima ng mga boyfriend or girlfriend, boyfriend na pinost sa internet yung kanilang mga pictures or images na hindi dapat, no? At lagi ang impact sa bata ay anxiety at depression. Ayaw nang pumasok, no? Meron din akong kilala na nagtatrabaho na siya, ayaw na niyang magtrabaho. Ayaw na niyang magtrabaho dahil doon sa ginawa sa kanya. So, napaka-importante na kailangan nating malaman, no, ang ginagawa ng ating mga anak. Kung natutuwa tayo na mas magaling pa sa atin ang ating mga anak sa gadgets, then delikado kayo. Kung ikaw parent ka at mas magaling pa sa iyo ang anak mo sa gadgets, ibig sabihin nun marami siyang ginagawa na hindi mo alam. Sana lang yung mga ginagawa na yon ay hindi nag-i-involve sa mga ganitong nakakasama sa health at sa safety ng ating mga anak. Pero doon sa mga narinig natin, nakita natin na mga nagko-complain ng mga parents, na napakalaking awa talaga ang naano ko. Yung bata at doon sa parents mismo, laking pagsisisi ng parents dahil hindi nila alam kung anong ginagawa ng mga anak nila o sino ang kausap ng mga anak nila sa mga gadgets or sa social media. Ayan, mga ka-Pix Pro. Ayan, napakaganda naman ng topic ni Kuya Angel. Ayan. Stop share muna Mabigat. tayo. Stop share muna tayo. Yan. Pwede bang magtanong? Pwede. Pwede, okay. Basta Sisimulan wag ko lang na yung... wag lang English. Hindi naman. Okay. Ano lang, Spanish. Okay, Bueno. yung tanong, well, ginagawa rin naman natin to, di ba? Meron akong encounter sa isang umpukan, no? Umpukan talaga ng mga nanay. So this is just an informal sharing of information to them, no? Tungkol sa dangers nga ng mga social media platform and all that. Tapos merong isa doon na ang tanong niya, ang sabi niya sa akin, ano sa amin? Ba? Niya, kung mag-post kami ng picture ng anak ko, tapos sinasabi mo nga na ibinebenta ito doon sa tinatawag mong market, ganyan. Ano naman sa amin? Hindi naman namin alam. Anong epekto nun sa amin? Anong epekto nun sa anak ko? Hindi naman namin malalaman yon. Sabi niya, so bakit nag-enjoy kami na makita ng mga kamag-anak, ng mga kaibigan namin, na yung anak namin, ganyan, ay mas magandang version namin. Parang ganun ba? There are more of like, yung kagandahan, yung kagandahan ng Facebook for that matter, no? Hindi na nila nakikita yung the dangerous side of it. So, ganun ang kanilang Siguro naman i-contextualize mo 'yan. Kasi kung may mga parents kasi na yung mga anak nilang naliligo, pinipicturan tapos pinopost. Yun ang delikado. Pero in general naman, no, ang pinopost na wala namang nakadamit naman. Pero ang problema kasi ngayon, magagamit yung image to to generate video using that image of anyone, no? Yung AI generated na. Ngayon, kung yung mga ganon, no, naliligo na mga bata na nakahubad, pinicturan kasi tuwan-tuwa yung parents, pinost. Oo nga, hindi nila malalaman kung binenta. Yun ay kung hindi sila susundan nung interesado. 'Di ba? Kung hindi sila susundan, hindi nila malalaman. Pero nag-contribute pa rin 'yon sa proliferation ng market ng online sexual abuse and exploitation of children.
Kasi nag-post ka, nagginamit at binenta. Diba? So mayroon kasing consumer eh. Kung may supply ka, then mayroong bibili. Yun ang possibility na kung hindi mo malalaman, okay, pero nagtulong ka pa rin sa proliferation ng market. Pero mayroon ding nangyayari na pag nakita yung itsura ng anak mo, kung saan nakita to sa Facebook, susundan yung anak mo. Yun ang delikado ka. Kuya Angel, si VP Ruby raises a very important angle kasi gaya nga ng sinabi ni Kuya Angel kanina, yung mga yung slightly undressed or worse, fully undressed yung ating mga anak, those are clearly inappropriate content already given this problem, no, given the proliferation of this kind of content. That's one. Pangalawa, bilang mga magulang, dyan na papasok yung sinasabi natin na active policing or curating of the content that we put online, lalo na sa ating mga minor de edad na mga kapamilya. So dapat very conscious na tayo dyan kasi kahit sabihin natin fully clothed yung mga yan, no? Marami dyan na magkakakukursonodahin yung ating mga kapamilya, mga anak. At yun na nga, magiging trigger na sa pagsustalk sa kanila or worse, yung cyber stalking will graduate into physical stalking, into the real world na. Pangatlo, yun nga yung sinasabi ni Kuya Angel kanina na contributing to the proliferation, isa pang byproduct niyan, yun nga, with the advent of AI, baka mabigla ka na lang, no? O nga pala, it only takes 5 composite images, still images of our likeness to create AI-generated videos, no? So, isipin nyo yun, yung mga picture natin that we believe we innocently posted will come out in not so innocent or worse, sexually explicit content. So, kaya po, medyo, yun nga, ayaw natin mapraning yung mga kababayan natin, pero yun na po ang realidad ngayon. No? So, nandun po sa espasyo po na kinabibilangan ni Kuya Angel, alam niya po kung ano yung klaseng kawalang hiyaan na po ang kumakalat ngayon, whether actively contributed or innocently contributed po ng ating mga kababayan po. Thank you, Thank you, Sir Ace. Past President Ace. Very napakabigat ng usapin na to. Kuya Angel, dugtungan ko lang po yung tanong ni VP Ruby kanina. Kasi gaya nga po nung na-mention natin, kasi as early as an infant, ito po totoo at umamin kayo, sanggol pa lang meron ng social media account. Well, in fact, according kung kayo po ay magbabasa ng terms and agreements sa inyo pong dapat na chinecheckan at iniintindi when you go through the social media, na dapat no minors are allowed to have a social media account. So ano po ba yung dapat nating, bakit po ito nangyayari? Bakit may mga lumalabas na mga social media account ng mga bata, well in fact, hindi pa naman po talaga sila authorized na magkaroon ng social media account at that age? Wala namang batas na hindi nagsasabing hindi authorized ang mga bata that age. At yan naman ay decision talaga ng parents. Siyempre, as a parent, super proud ka sa sa anak mo, gagawa mo ng social media account. Yun nga lang, yung ating ating objective na paggamit ng digital space, mayroong katumbas na dark side ng paggamit ng digital space na it's being taken advantage of by the predators. Kasi alam nila yung mga parents talaga magpo-post eh. Sila, they take advantage of it. So, merong tinatawag nga dito, sabi niya, mag-responsible posting tayo. No? While hindi natin mapigilan talaga mag-post, no? Pero we should not, hindi dapat natin kalimutan yung danger, no?
Kasi ang nilalagay natin sa pahamak yung mga anak natin. At marirealize lang natin yan pag napahamak. Ang dami ko na nakitang parents na yung anak nila na biktima ng ganyan. Diyos ko. Hindi, ang hirap dalhin. Ang hirap kausapin, no? Kasi mararamdaman mo yung kanyang guilt. Bakit hindi niya nabantayan? No? Na ganun ang ginawa na ng ano. So so as a parent siguro, yun ang dapat laging isipin na pag nag-post ka, posible na ito ay mapunta ito sa kamay ng mga predators na yan. Posible talaga yan, lalo na kung lahat naman nakakakita ng mga post mo. Yeah, to. Kuya Angel, meron tanong dito si Shara Ann. How about po yung parents mismo putting their children at risk and making money out of it? Is there a way we can limit and prevent this on a telco level if this can be controlled? Well, unfortunately, sa telco level, hindi natin nakikita yung actual traffic. Nasa sa mga technical terms na network layer lang nakikita natin. Hindi natin nakikita yung ano. But matagal na usapin na to, no? But the telco like PLDT has been blocking on the content level. Kapag na-report sa amin at kapag nahagip ng ating threat intelligence operation. So, block yan on the content level. In fact, I don't have the exact number, but I think nasa more than 900,000 contents na ang binablock ng child protection platform ni PLDT. But that's not enough, no? Blocking lang yan eh. Hindi natin alam. Bago ka nag-block ng isang URL, may 100 URL na naka-ready yung nagbibenta, no, or yung bumibili, no? Dapat paigtingin din ng investigation. So yun, it's a value chain na kailangan na sundin at kumplituhin hanggang sa makulong, di ba? Ma-identify, makasuhan at makulong. Yun ang dapat na kailangan talaga gawin. Ito, nandito si idol natin, no? Si Mr. Marlo Baltasar. Ano yan, sa NBI yan. Original na cybercrime division yan. Ng NBI. Pero ngayon, siga na sa NBI. Idol, may hapon niya. Ayan. Nakita ko rin kanina si past President sorry. Tan, ayan. Oo, Yes. nanonood din siya. At saka si VP Sheila. Hello, VP Sheila. Ayan. At si Alan from Bacolod. Ang Ayan. La Hello. Union nagpapa-shoutout din po, incoming officers, magandang hapon. VP Roby, if I may, sabi po ni Sir Albert Remo, mas mabuti po talaga na mapababa natin sa komunidad ang kahalagahan ng pagprotekta sa kabataan online. Kung maparami ang miyembro ng PixPro, ito po yung opinion niya ha, at bawat miyembro ay magiging channel sa pagsulong nito sa community, maliit man o malaki. Yes po. Tama po kayo, Sir Albert. Yan po talaga isa sa mga adikain natin, no, sa PixPro, na magkaroon tayo ng wide reach sa community, magbigay ng information sa kahalagahan ng alam nila yung dangers ng mga social media platform na ito. No, at sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon, Arlene and Kuya Angel, na ipaalam doon sa mga medyo bago pa lang na nakikinig or nanonood sa atin, no, na ang PixPro, no, we go to places, we mean schools, communities, barangays, purok kung pwede, no, at we give this kind of information, no, so nagbibigay kami ng impormasyon tungkol sa ano ba ang
ano ba ang mga danger, ang mga panganib na naidudulot ng mga social media, itong paggamit ng internet, ganyan. At as much as we can, nagbibigay kami ng tips, no? Kung paano nilang mapaproteksyonan ng kanilang mga anak. At sila na rin, yung mga parents na rin, at komunidad as a whole. So, kung kayo interesado, just drop a message sa aming Facebook page and we would gladly respond to it. Galing? Yes po. Yun nga po, patuloy po at hindi mapapagod ang PixPro na magpalaganap ng ating advocacy, especially sa mga communities, kasi iba po ang may alam. At ang mga taong may alam, hindi madaling mabibiktima ng kahit ano pong cybercrime na meron. Gano'n man po ka-high-tech ang technology na meron tayo sa ngayon. So, mabalik po tayo ulit sa ating mga viewers from 7 Hosting PH. Sir, Anton? Mr. Chair, yung mga consumer router ba ng PLDT po, possible ba lagyan ng protection or features to protect kids? Would that be possible daw po ba? Kuya Insian? Well, sa panahon ngayon, anything is possible, no? Uh, I think ang magiging malaking tulong is kung yung mga manufacturer mismo ang maglagay ng ganyang feature. Yung iba meron na, no? Merong ganun yung iba. Yun nga lang, hindi naman lahat ng parents kasi techie na kaya nilang i-configure yung kanilang routers or modems, no? At ang isa pa nakita natin, kung yung mga routers or modems na mayroong naka-enable yung web access, yung HTTP, nagiging attack entry point pa siya, no? Nagiging attack entry point na ginagamit ng mga threat actors. So, you're not only putting your kids at risk, but the whole family actually, no? And imagine kung meron tayong mga 1 million families na na-compromise ng mga gago na mga threat actors, di ba? So hindi lang ngayon limited doon sa mga pinopost ng anak mo, baka pati camera ng laptop nyo or CCTV nyo na nakakabit sa network nyo or yung TV nyo na merong camera, mapapasok na. Akala mo na ikaw nanonood sa TV mo, yung TV mo pala ang nanonood sa iyo, di ba? So, napakalaki ng mga dangers. So, ang napakalaki din ng kailangan gawin. Tama 'yon kung itong mga devices na to will be manufactured or designed, no, with the highest sense of cybersecurity, na pwede kang mag-inject doon ng database nang hindi na pwedeng i-access, na hindi na kailangan yung mga parents pa ang mag-configure, di ba? Kasi pag ipaubaya mo sa parents yan, walang ilan lang yung parents na mga techie, at ilan lang yung may oras para gawin yan, di ba? So there has to be something na mayroon kaming na conceptualize before mga 2015 kami, ako lang pala yun, na yung global chain of trust na tinatawag, which is anong tinitest, okay naman. So hopefully ma-launch natin yon. From the ground up yon, no? Pwedeng magmula sa gadget hanggang sa cloud, pwede natin gawin yung linisin yung internet doon. Yeah, tama Kuya Angel. There's an insight from Zeno. I think social media platforms itself should also utilize AI to detect if a post contains nudes, whether it's of a child or an adult. Social media should automatically block it or suspend the account. At si Shara Ann seconded this and she agreed. Well, dapat, no? Everyone, this is a fight that needs a community, di ba?
hindi lang tayo, hindi lang parang ano to, it takes a a whole community, it takes the whole community to raise a child, di ba? This time, it takes global uh, collaboration and coordination to protect kids online. Lahat tayo dapat. So, yung social media, dapat ganon. Hindi yung mga legit na account na ano pa, nabablock pa. Di ba? Medyo Yes. nilalagnat din yung AI ni Facebook eh. Minsan may Questionable. lagnat. Hindi nakaka-determine na maayos ng ano ng mga post. Bigla ka na lang sabihan na your post violated our blah blah blah. Ito, may lagnat yata to, may COVID. Good thing may global So, forum na about that, Mr. hindi Chair. lang Facebook, pati yung Viber. Kasi Viber, WhatsApp, Telegram, nandyan ang bentahan eh. Nandyan ang exchange eh. Totoo. Di ba? So, maraming dapat, no. So, from household, di ba? Household, may gagawin. Dapat may awareness ang mga parents. Tapos, papunta sa kanilang mga ISPs na sinusubscribe. Sa mga opisina natin, meron ding, so lahat dapat may gagawin na na in unison or in coordination with each other. Tapos sino magli-lead, di ba? 'Yun ang tanong na naman. Dapat may mag-lead dito na maganda din ang ano, malawak din ang reach. Eh tayo sa Pix Pro, ilan lang we are doing our best to cover how many schools, di ba? Out of tens of thousands of schools. Paka ano lang, maliit lang. But very challenging but very satisfying naman. Ikaw daw mag-lead, Kuya Angel. Baka sa April pwede na ako mag-lead. Yes. Ripple effect naman tayo, Mr. Chair, kasi come to think of it, in the span of how many years, dito pa lang sa atin, sa Facebook page natin, we've reached around 12,000 followers. And hopefully yung 12,000 followers na meron tayo sa ngayon, turned into members, turned into advocates and champions of cybersecurity. Kung saan man pong lupalop kayo sa bansa, sa mundo, magawa nating i-advocate ang cybersecurity awareness, of course, and education to all, especially sa mga families natin. At Yes. madagdag dyan, ED Arlene, no? Aside from becoming members and followers, sila rin mismo, they will become responsible parents or mga responsible kuyas or ate. Kasi may alam na nga sila, pwede na nilang protektahan sila mismo. No? Kasi may tanong kanina, kung di ako nagkakamali, may tanong kaninang binasa si VP Ruby about yung mismong kapamilya, yung parents mismo yung tawag dito, nagbubugaw na kanilang mga anak for OSAEC, no, or online sexual abuse content. So, yun po, again, that is part of what Kuya Angel called the supply problem. Kasi kasama yung mga kamag-anak sa nagsusupply. So, yun po, hindi na po ang solusyon diyan, hindi na po technology. Ang ano po diyan, ang solusyon po diyan enforcement na, at saka yung syempre yung aktibong involvement ng local government, kasi ang ano po diyan, ang premise po diyan may problema na po mismo yung tao, no? Kasi biro mo, wala na sigurong mas sasalbahe pa diyan na mismong mga magulang na ang aatang sa panganib ng kanilang mga mga anak. Pangalawa, doon po dyan sa mga nag-iisip, paalala lang po, yun pong child porn pinagbabawal po ng batas sa Pilipinas and in most countries. Okay? So, nabanggit po kanina ni Kuya Angel na ang AI po ay nagpo-produce na ng child porn content. Hindi po yan inosente dahil po machine generated. Hindi po. Kasama na po yan sa bagong OSAEC law, yung sa bagong yung amended child porn law. Yun, kahit po yung simulated acts of child pornography are also prohibited by law.
Okay? So tandaan po natin yan. Wala pong inosenteng child porn. That is against the law. And even your own morals, di ba? Sino ba, anong klase ka ba naman tao kung tinatangkilik mo ang ganyang klaseng content, ano? So, yun po, madagdag May lang ano, natin. may sakit talaga sa utak. Dito Tama. kasi sa atin din, past press Ace, no. Ang OSAE nakakabit sa sa poverty. Kasi a family na dati walang kinikita, biglang mayroon na silang kinikita na ang alam ko dati yata diyan nasa $100 per hour yan kung live streaming. $100 per hour. So bigla silang nagkaroon ng income. At ang reasoning lang nila noon, video lang naman to, hindi naman to nahahawakan, 'di ba? So napaka Tapos yung mga family sa sa mga below poverty line lalo. Meron na daw pupunta doon at nag-o-offer ng 50-50 tayo. Ako mag-supply ng mo, ng internet mo tsaka computer na may camera, 'di ba? Nagkaroon ng supply chain. Napaka So mga ganong poverty related na lalong mahirap dahil yung mga parents at mga family members na talaga ang nagbubugaw. Napaka sama na, no? Napakasama na talaga. Tapos meron pa tayong problema dito sa mga predators na to na laging nagtitingin ng naghahanap ng biktima, no? Yung anak natin, hindi natin pwedeng iwanan mag-isa sa digital space dahil mas lalong masama ang lagay ngayon ng cyberspace. Bago ko pala madagdag, Kuya Angel, ED Arlene, meron ka pa bang mga babasahing pabati or mga Yes. Kasi meron pa tayong ilang minutes. Can we have a short interjection lang, madagdag ko lang, naalala ko. So before we close for the weekend, madagdag ko lang, Kuya Angel, na if si Kuya Angel and myself, magkasama po kaming nagturo niyan noon sa isang executive course sa cyber. At meron ako palaging pinapakita sa mga estudyante namin, naalala ko lang, and it describes the situation po sa cyberspace. At paborito ko po to palaging ipaalala. Ang ah, ang cyberspace po kasi hindi yan kahalintulad ng isang syudad o ng isang lugar na more or less alam mo kung saan yung masasamang area at alam mo kung saan yung safe na area. Sa cyberspace po kasi naghalo na ang masamang, kumbaga, you cannot distinguish where the safe areas are and where the dangerous areas are. Bakit? Kasi po naghalo na po ang bad elements and the good elements that are trying to use the internet for their own purposes. So yun po ang pinaka fundamental problem na ng cyberspace. There are no clear distinctions between safe and danger areas. Kaya po mahirap, gaya ng sinasabi palagi ni Kuya Angel, mahirap pong pabayaan yung ating mga anak at ang ating mga kapamilya sa isang area where the safe and dangerous spaces are not well defined. So yun po. Tama yun. Kasi sa physical world, huwag kang pumunta dyan dahil madilim dyan, delikado dyan. Wala. Sa cyberspace hindi pwede. Walang gano'n. So naghalo-halo. Ito maganda yung sinabi ni dito, yung classmate ko ngayon sa masters namin sa Lasal. Si Popsy Tops Christopherson. Na meron daw siyang ni-report na na mga Telegram groups na nagbebenta sa Facebook. So talagang hindi na ito kwento-kwento, talagang talamak na talaga tong problema dito. Di ba? Lalo na yung nasa Facebook, no? Kaya itong usapin na to,
ito isang oras lang tayo dito. Pero napakalaking problema nito. Kaya kino-commend din natin yung yung Council for the Welfare of Children, no? Si Yusek Angelo Tapales na yung kanyang office din talagang kayod marino din sila doon, no, sa pag ah, protection ng mga pagsusulong ng mga protection initiatives sa mga children and sa kanyang office. Pero kailangan pa marami pa. Marami pa dapat ang So marami naman tayo dito. Si Sarah Ann daw, sasama daw siya. Yes, Magkano tayo thank you ng sa iyo, isang Sarah. barangay? Yeah. Yung sa Angono, ilang barangay yung pinapos natin nun? Siyam? Sampu. 10 barangay yun, no? Sampung barangay. Oo. 10 Miss barangay. Shara Ann, kasi may sinabi si Miss Shara Ann that she will help. Maraming salamat. Itatap ka namin. Yes, but we have started sa mga barangays, no? Nagsimula na kami dun sa Angono. Meron lang isang input si Mac John Sena. If there is a lawmaking body that will create all tech companies that will regulate and have them create children-friendly feature to filter social media post. Ayan. Okay. At bitin ng isang oras. So, we will definitely have part 2 of this. And Actually, in the works na po, BP Ruby. And this time, yung sinabi ni Mr. Chair ang mga kasama natin. yes, and Si Rob Ann Ray. Ito, isa to sa mga patikan na tumitira ng mga tarantadong nang bibiktima ng bata noon. Si IDG days pa to, 2009, no? No. Ito mga ang tagal na nitong problema na to. Madami nang nagawa din. Pero grabe lumalaga na pa rin dahil nag-advance yung technology. Yung problema natin ngayon, itong mga AI generated na to, asahan mo, sinong uulihin mo dito? Diba? Paano mo nga imbestigahan to? Yan ang mabigat na usapin pero dapat talaga i-sustain ang effort. May tanong pa ba tayo? Baka hindi na makakain itong mga natin. actually, merong mga na, but yan, Yes. to address yung mga iba dito, yes, we will have a part 2 of this. Yes. So, magpo-post na lang kami kung kailan. It will be in April, no? Yes, po. Arlene? Together with the Council for the Welfare of the Women and Children. children. Yes. Siguro So, sa part 2, i-present natin yung mga tips. yes. No? Paano natin tips on how to avoid na magkaroon ng sa insidente sa mga anak natin. Oh, yeah, meron dito si Frederick Gonda, DICT R4A, Cybersecurity is with Pix Pro sa ating advocacy. Maraming salamat, brother. Maraming salamat po. Bisita kami dyan sa'yo. Minsan. Okay, tama na ito siguro muna ngayon. Sana po, Yes. ang lang natin, lahat tayo na nakinig, ikwento po natin ito sa ating mga pamilya. Ikwento ninyo sa inyong mga kapatid na may mga anak din, no? Over dinner or over lunch, no? Bukas weekend. Most of us are probably seeing our friends and our families, no? Ikwento natin 'yan, yung problema na 'yan na hindi ganun kasimple mag-post sa Facebook ng mga anak natin o mga bata, no? Merong kaakibat na danger 'yon. Merong nang nabiktima. Marami nang nabiktima. Hindi na natin pwedeng sabihin na wala 'yan, no? Kasi marami nang nabiktima at yung mga parents ng mga batang nabiktima, hindi po maganda ang naging resulta ng kanilang anxiety and mga depression. Naawa sila sa mga anak nila, no? Maawa ka rin sa anak mo kung ang anak mo hindi na papasok, ayaw na lumabas ng bahay. At kung makita mo yung anak mo na nagmumukmuk na lang, doon mo marirealize na may mali, no? At mabigat yung
magiging bayad or kabayaran. So konting ano lang naman 'yon, konting hindi naman 'yon technical na gagawin. Unang-una, hindi pwedeng gadget ng gadget. Kakausapin mo yung mga anak ninyo. Kausapin po ninyo yung mga anak ninyo. Mag-usap-usap po kayo. Kasi pagka gadget na lang ng gadget, then mawawala na yung traditional natin na pangangaral, no? Kami noon di nga lang pangaral, may ano pa sa ulo, eh. Diba? Okay, so Edi Arlene? Yes, Mr. Chair. And kagaya nga po ng laging sinasabi ni Cyber Angel 1010, let's become a responsible netizen. So, paano ba mangyayari yun? Syempre, kapag kayo ay nanonood sa kwentuhang cybersecurity, ay isang step na po ito sa pagiging isang responsible netizen. Tama po, di ba? So, again, isang maganda at makabuluhang kwentuhang cybersecurity session na naman po ang nagtapos ngayong araw na ito. Pero sa mga susunod na panahon po, abangan niyo pa po ang mga kapanapanabik at magagandang mga topic na aming po i-discuss about cybersecurity and of course, awareness and education about it. So maraming salamat Kuya Angel for donning the Thank hat you. of Maraming our salamat sa expert ating today. mga Kapix Pro, no? From all over the Philippines. Maraming salamat po. Yes. At sana po ay yung ating mga anak ay i-educate natin. Sabi nga ni Gat Jose Rizal, di ba? Ang pag-asa ng ating bayan ay mga kabataan. Tama pa rin po yan hanggang ngayon. So protektahan po natin. Ang pinaka-importanting asset ng Pilipinas ay ang ating mga anak po. Protektahan po natin sila at wag po nating hayaan na mabiktima sila nitong mga tarantadong mga nasa internet. Nakakagalit talaga yung mga yan. Okay. So, na-miss ko to Friday na naman, no? Mga Yes. Kapix Pro. At sabi nila, happy weekend, pero sa cybersecurity, happy lang kami. Happy lang. Walang weekend. Happy birthday. Have a meaningful Holy Week. Thank you to our Yan, listeners. maraming salamat. Thank you, VP Happy Ruby birthday, and AD Arlene. Glay. Happy birthday, Diglay. AD Glay, happy birthday. Glay. Happy birthday. Thank you, everyone. Bye. Bye-bye.